Ang halaga ng isang bahay hindi lang sa pera nasusukat. Ito ay simbolo ng pag-asa. Ngunit nang malaman kong ang buwan ng sweldo ni Roberto, malaking bahagi ay sa kanyang ina napupunta, samantalang kami ay naghihirap, nagdilim ang paningin ko. Lalo pat ang bahay na iyon, aking pag-aari pala. Ngayon, ang pagpapahinga sa bahay na aking sinabi ay komportable, ay magiging simula ng kanyang paggising. Ako si Maria. Nasa mahigit 40 na ang edad ko. Mayroon akong 3 anak, ang 2 bunso ay kambal. Akala ko, sapat na ang mapalaki ang aking 3 anak. Akala ko, wala nang pagsisisi sa buhay na ito. Akala ko, sapat na ang aking sakripisyo. Ngunit isang araw, natanto ko. May mga bagay na hindi otomatikong ibabalik, kahit gaano pa kadalas mong ibigay. At may mga sandaling kailangan mong ipaglaban ang sa iyo. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Ang bahay na aking pinaghirapan. Ang bahay na naging saksi sa maraming luha at ngiti. Iyon ang puntong ito sa buhay ko. Kailangan kong gawin. Kailangan kong ibenta. Isang araw, hindi ko inasahan. Biglang sumugod sa aming bahay ang aking asawa, si Roberto. Kasama niya si Aling Elena, ang aking biyenan. At nandoon din si Carla, ang bayaw ko. Mukha silang nasusunog sa galit. Ang kanilang mga mukha, pulang-pula. Ang kanilang mga tinig, matalim. Unang sumugod sa akin si Carla. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Ate, sabi niya. Bakit mo naman ipinagbili ang bahay? Saan na ako titira? Kalmado ko siyang tiningnan. Pinilit kong panatilihin ang aking boses na matatag. Alam kong nanginginig ang aking loob, ngunit hindi ko iyon ipinakita. Dahil pag-aari ko iyon, sabi ko. At kailangan ko ng pera para sa aking ina at mga anak. Napansin ko ang pagtataka sa kanilang mga mata. Ang kanilang galit ay lalo pang tumindi. Lumapit si Roberto. Ang kanyang tingin ay matalim. Bakit mo naman sinasabi sa akin ito ngayon lang, tanong niya. Ang kanyang boses, puno ng galit at pagtataka. At paano naging sa iyo ang bahay na iyan? Tumingin ako sa kanilang lahat. Isa-isa. Nakita ko ang kawalan ng pag-unawa sa kanilang mga mata. Ang kanilang pagiging bingi sa aking paghihirap. Ang kanilang pagiging bulag sa katotohanan. Huminga ako ng malalim. May mga bagay na kailangan mong malaman, Roberto, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw. Matatag. At para maintindihan mo, kailangan nating balikan ang simula ng lahat. Isang katahimikan ang bumalot sa aming sala. Isang katahimikan na punong-puno ng tensyon. Sa sandaling iyon, alam kong wala ng atrasan. Kailangan kong ilahad ang lahat. Mula sa pinakasimula, ang kwento ng aking buhay. Ang kwento ng aking pamilya. Ang kwento ng mga pader na unti-unting itinayo. Ang kwento ng pag-ibig. At ng pagtataksil. Kailangan nilang marinig. Kailangan nilang maintindihan. Kung paano ako, ang dating tahimik na Maria, ay umabot sa puntong ito. Kung paano ako, mula sa pagiging mapagpasensya, ay nagpasya na kumilos. At kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Bago ang lahat ng ito. Bago ang aking pagkabigo. Nariyan ang aking ina. Si Nanay Meding. At ang aking tiya. Si Tia Tessie. Ang kanilang kwento ay ang pundasyon ng aking pagkatao. Lumaki sila sa probinsya. Isang simpleng buhay puno ng pagmamahalan. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Pumanaw ang aking lolo. Ang kanilang tatay. Iniwan niya ang aking lola. Si Aling Nena. Mag-isa. Upang itaguyod ang 2 niyang anak. Isang babae. Sa panahong mahirap ang buhay. Madalas kong marinig si Nanay Meding na nagkukwento. Ang kanilang gutom. Ang kanilang pagtitiis. Naalala ko pa.
Anak, ang lola mo, halos hindi na kumakain, sabi ni Nanay Meding. Basta may mailuto lang siya para sa aming magkapatid. Ang tiyan niya, halos dumikit na sa likod niya sa sobrang gutom. Sa tuwing naririnig ko iyon, kumikirot ang aking puso. Umalis sila sa probinsya. Lumipat sa Metro Manila. Nagtinda ang aking lola ng kakanin. Ng palamig. Sa bangketa ng Quiapo. Sa ilalim ng nagbabagang araw. Sa gitna ng maingay na syudad. Ginawa niya ang lahat. Para lang makapag-aral ang kanyang mga anak. Para lang may mailagay sa kanilang mga sikmura. Ang aking ina. Si Nanay Meding. At ang aking tiya. Si Tia Tessie. Nagpursige sila. Hindi nila sinayang ang sakripisyo ng aking lola. Si Nanay Meding nagtrabaho bilang bank teller. Isang marangal na propesyon noon. Si Tia Tessie naman naging public servant. Pareho silang naging matagumpay. Nagbigay sila ng dangal, ng katatagan. Sa aming pamilya, naging matalik na magkaibigan ang magkapatid. Naging sandalan ng isa't isa. Sa bawat pagsubok. Kung may problema si Nanay Meding, nandoon si Tia Tessie. Kung may pangangailangan si Tia Tessie, nandoon si Nanay Meding. Ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang pagkakaisa. Iyon ang bumuo sa kanila. Iyon ang gumabay sa akin. Kung wala sila, naisip ko. Kung wala ang kanilang kwento. Kung wala ang kanilang sakripisyo. Siguro ay hindi ko mararating ang kung nasaan ako ngayon. Ang kanilang buhay ay naging isang aral. Isang aral ng paglaban. Ng pagmamahal. At ng pag-asa. Ito ang mga ugat ng aking pagkabayani. Ang mga ugat na nagpakatibay sa akin. Ngunit hindi ko alam noon na ang katatagan na iyon ay masusubok ng husto. Sa isang paraan na hindi ko kailanman inakala. Ang pag-ibig. Isang bagay na pinangarap ko rin. Lalo na nang makita ko ang pagmamahala ni Nanay Meding at Tatay Carding. Ang aking ama. Si Tatay Carding, siya ang huwarang lalaki. Isang tunay na Filipino gentleman. Naalala ko pa. Kung paano niya inalagaan si Nanay Meding. Kung paano niya tinanggap si Tia Tessie sa kanilang tahanan ng walang pag-aalinlangan. Si Tia Tessie na itinuring niyang sariling kapatid. Ang tingin ni Tatay Carding kay Nanay Meding. Puno ng paghanga. Puno ng paggalang. At puno ng pag-ibig. Ang asawa mo, sabi ni Nanay Meding sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ang buhay, matapos ang lahat ng aming pinagdaanan. Sa tuwing naririnig ko iyon, umaasa ako. Umaasa akong makahanap ng ganoong klaseng pag-ibig. Ng ganoong klaseng asawa, dumating si Roberto sa buhay ko. Nakilala ko siya sa isang blind date. Sa simula, mukha siyang matino. Mabait. Palaging nag-aalala para sa akin. Para sa aking pamilya. Gusto kong maging tulad ng tatay mo, sabi niya sa akin noon. Gusto kong alagaan ka. At ang pamilya mo. Naniwala ako. Naniwala ako sa kanyang mga salita. Dahil ang pangarap ko ay magkaroon ng sarili kong perpektong pamilya. Nagpakasal kami. Punong-puno ako ng pag-asa. Ng pag-asa para sa isang masayang pamilya. Ng pag-asa na magiging tulad kami ni Nanay Meding at Tatay Carding. Ngunit pagkatapos ng kasal, unti-unting nagbago si Roberto. Naging mas abala siya sa trabaho. Mas abala kaysa sa pamilya. Nagsimula siyang maging kontrolado. Sa maliliit na bagay. Sa aming mga gastusin. Sa aking oras. Naalala ko pa. Ang pagtaas ng presyon mula kay Aling Elena, ang aking biyenan. Palagi niyang sinasabi. Kailangan niya ng lalaki. Para may magmana sa pangalan ng pamilya. Pinagtanggol ako ni Roberto noon. Nanay, wala po kaming problema, sabi niya.
Masaya kami sa aming mga anak. Sa mga sandaling iyon, pinapaniwala niya ako na nasa panig ko siya. Ngunit dumating ang matinding pagsubok. Ang Asian Financial Crisis noong 1997. Unti-unting humina ang negosyo ni Tatay Carding. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Ginawa niya ang lahat. Para lang hindi kami mahirapan. Para lang may maibigay sa amin. Ngunit ang sakit, ang stress, hindi niya nakayanan. Pumanaw siya. Iniwan niya kami. Iniwan niya si Nanay Meding. Iniwan niya ako. Sa panahong iyon, ang pamilya ng aking asawa, walang ginawa, ni hindi man lang nag-alok ng tulong. Bagkus naramdaman ko ang kanilang pagkadismaya sa aming paghihirap, sa kanilang pananahimik, sa kanilang kawalan ng pakialam. Ito ang simula ng aking pagdududa. Ang simula ng mga pader na unti-unting itinayo. Ang simula ng isang tensyon na hindi ko alam kung kailan sasabog. Mga ka-senior, kumusta po ang inyong mga karanasan sa paghahanap ng pag-ibig at pagbuo ng pamilya? Nagkaroon din po ba kayo ng mga pagkakataong nagulat kayo sa pagbabago ng inyong mga mahal sa buhay? Ibahagi po ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga aral at payo. Ang buhay ay may sariling paraan para subukin ka. Para pahirapan ka. Akala ko, sapat na ang aking pinagdaanan. Sapat na ang pagkawala ni Tatay Carding. Ngunit dumating ang pinakamabigat na yugto. Ang pagdating ng aking kambal. Masaya ako. Sobra. Sa balita ng aking pagbubuntis. Ng kambal. Ngunit kasabay niyon ay ang matinding paghihirap. Physical. At emotional. Naging matindi ang aking pagbubuntis. Sobrang laki ng tiyan ko. Nahirapan ako sa paghinga. Sumasakit ang aking likod. Isang araw, nakaramdam ako ng matinding sakit. Napilayan pala ang aking tadyang. Dahil sa bigat ng kambal. At dahil hindi ako pwedeng maggamot, tiis lang ang ginawa ko. Tiis. Araw-araw. Napilitan akong huminto sa trabaho. Naging ganap akong stay-at-home mom. Sa 3 anak. Kasama ang kambal. Walang suporta mula kay Roberto. Sa halip na maging sandalan ko, lalo pa siyang naging abala. Mas lalong naging mailap. Mabuti na lang. Nandoon si Nanay Meding. At si Chatesi. Ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang suporta. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Araw-araw. Nagluluto sila. Naglilinis. Nag-aalaga sa mga bata. Lalo na si Chatesi na walang sariling anak. Itinuring niya ang aking mga anak na parang sarili niya. Ang kanilang tulong, napakalaking bagay. Napakahalaga. Ngunit hindi ito nagtagal. Hindi nagtagal ang kanilang presensya. Dahil dumating si Aling Elena, ang aking biyenan. Bakit ba palaging nandito ang pamilya mo? Tanong niya sa akin. Ang kanyang boses, puno ng pagkadismaya. Nahihirapan ang anak ko sa trabaho. Tapos may dagdag pa siyang makakasalamuha dito. Narinig ko ang kanyang mga salita. Ang sakit. Ang pagdaramdam. Kailangan ko po ng tulong, nanay, sabi ko. Ang aking boses, halos pabulong. Sobra po akong nahihirapan. Ngunit tila bingi siya. Tila bulag sa aking pagod. Sa aking hirap. Pinakamasakit. Ang salita ni Roberto. Hindi ka naman nagtatrabaho, sabi niya sa akin. Ang kanyang tingin walang bakas ng awa. Kaya bakit ka pa nahihirapan? Tumagos ang kanyang mga salita. Parang isang patalim na walang awa. Sa aking puso. Sa aking kaluluwa. Ang kanyang kawalan ng pakialam. Ang kanyang pagiging insensitive.
Iyon ang nagtulak sa akin. Sa isang mas malalim na pagdaramdam. Paulit-ulit. Paulit-ulit siyang naghanap ng dahilan. Para hindi magbigay ng sapat na pera. Sa aming pamilya. Malaki ang gasto sa trabaho, sabi niya. Maraming kailangang bayaran. Mga dahilan na walang katapusan. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may lihim. May pagtataksil. Na unti-unti kong natuklasan. Isang lihim na wawasak sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Nagsimula ang lahat. Sa isang pagtataka. Sa isang pagdududa. Taon-taon, dapat ay tumataas ang sweldo ni Roberto. Alam ko iyon. Ngunit ang aming budget sa bahay. Hindi nagbago. Hindi man lang tumaas ng kahit isang piso. Palaging pareho. Nagtanong ako. Sa kanya. Roberto, sabi ko. Hindi ba't tumataas ang sweldo mo? Pwede bang taasan natin kahit kaunti ang budget sa bahay? Lalo na ngayon 3 na ang anak natin. Ngunit ang kanyang sagot. Palaging pareho. Bakit mo pa kailangang malaman? Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi mo alam ang hirap ko. Nagagalit ako. Nasasaktan. Sa tuwing maririnig ko ang kanyang mga salita, ginawa niya akong magastos. Ginawa niya akong problema. Sa tuwing susubukan kong kausapin siya tungkol sa pera, palagi siyang umiiwas. Palagi siyang nagpaparamdam na ako ang mali. Ngunit ang pinakamatindi, ang huling gatilyo, ang kanyang pahayag. Madali lang naman mag-alaga ng 3 bata, sabi niya. Ang kanyang boses, puno ng pagmamayabang. Ang hirap ay ang magtrabaho. Ikaw lang ang nagpapahinga sa bahay. Tumagos ang mga salitang iyon. Sa aking utak. Paulit-ulit. Ikaw lang ang nagpapahinga sa bahay. Ang kanyang pagiging bulag. Ang kanyang kawalan ng pagpapahalaga. Sa lahat ng aking pagod. Sa lahat ng aking sakripisyo. Sa sandaling iyon, alam ko. Nagsimula na akong maghinala. Sa kanyang mga lihim na gawain. Sa kanyang mga sinasabi. At sa kanyang mga hindi sinasabi. Hindi ito tungkol sa budget. Hindi ito tungkol sa pagiging magastos ko. May iba. May mas malalim. Nagsimula akong magplano. Sa tahimik. Maliit lang ang aking sweldo, naisip ko. Ngunit nakakatulong pa rin sa aming pamilya. Pero hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong kumilos. At nang matuklasan ko ang lihim. Ang kanyang lihim. Ang lahat ay naging malinaw. Ang kanyang pagtataksil. Ang kanyang kasinungalingan. Nalaman ko. Na buwan-buwan. Palihim. Nagbibigay si Roberto ng 100,000 pesos. 100,000 pesos. Kay Aling Elena. Ang aking biyenan. Ito ay bukod pa sa 25,000 pesos. 25,000 pesos. Na napagkasunduan namin. Para sa parehong magulang. Ngunit ang pinakamalaki. Ang pinakanakakagulat. Ay ang pagkadiskubre ko. Sa totoong sitwasyon ng bahay. Ang bahay na inuokupa ni Carla. Ang aking bayaw. Ang bahay na akala ko. Ay bahay ng aming pamilya. Ay bahay pala ni Nanay Meding. Ang aking ina. At nakapangalan na ito. Sa akin. Nagsimula ang lahat. Sa isang pagtataka. Sa isang pagdududa. Taon-taon, dapat ay tumataas ang sweldo ni Roberto. Alam ko iyon. Ngunit ang aming budget sa bahay. Hindi nagbago. Hindi man lang tumaas ng kahit 1 piso. Palaging pareho. Nagtanong ako. Sa kanya. Roberto, sabi ko. Hindi ba't tumataas ang sweldo mo?
Pwede bang taasan natin kahit kaunti ang budget sa bahay? Lalo na ngayon 3 na ang anak natin. Ngunit ang kanyang sagot, palaging pareho. Bakit mo pa kailangang malaman? Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi mo alam ang hirap ko. Nagagalit ako. Nasasaktan. Sa tuwing maririnig ko ang kanyang mga salita, ginawa niya akong magastos. Ginawa niya akong problema. Sa tuwing susubukan kong kausapin siya tungkol sa pera, palagi siyang umiiwas. Palagi siyang nagpaparamdam na ako ang mali, ngunit ang pinakamatindi, ang huling gatilyo, ang kanyang pahayag. Madali lang naman mag-alaga ng 3 bata, sabi niya. Ang kanyang boses, puno ng pagmamayabang. Ang hirap ay ang magtrabaho. Ikaw lang ang nagpapahinga sa bahay. Tumagos ang mga salitang iyon sa aking utak. Paulit-ulit. Ikaw lang ang nagpapahinga sa bahay. Ang kanyang pagiging bulag. Ang kanyang kawalan ng pagpapahalaga. Sa lahat ng aking pagod. Sa lahat ng aking sakripisyo. Sa sandaling iyon, alam ko. Nagsimula na akong maghinala. Sa kanyang mga lihim na gawain. Sa kanyang mga sinasabi. At sa kanyang mga hindi sinasabi. Hindi ito tungkol sa budget. Hindi ito tungkol sa pagiging magastos ko. May iba. May mas malalim. Nagsimula akong magplano. Sa tahimik. Maliit lang ang aking sweldo, naisip ko. Ngunit nakakatulong pa rin sa aming pamilya. Pero hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong kumilos. At nang matuklasan ko ang lihim. Ang kanyang lihim. Ang lahat ay naging malinaw. Ang kanyang pagtataksil. Ang kanyang kasinungalingan. Nalaman ko. Na buwan-buwan. Palihim. Nagbibigay si Roberto ng 100,000 pesos. 100,000 pesos. Kay Aling Elena. Ang aking biyenan. Ito ay bukod pa sa 25,000 pesos. 25,000 pesos. Na napagkasunduan namin. Para sa parehong magulang. Ngunit ang pinakamalaki. Ang pinakanakakagulat. Ay ang pagkadiskubre ko. Sa totoong sitwasyon ng bahay. Ang bahay na inuokupa ni Carla. Ang aking bayaw. Ang bahay na akala ko. Ay bahay ng aming pamilya. Ay bahay pala ni Nanay Meding. Ang aking ina. At nakapangalan na ito. Sa akin. Nagsimula ang lahat. Sa isang pagtataka. Sa isang pagdududa. Taon-taon, dapat ay tumataas ang sweldo ni Roberto. Alam ko iyon. Ngunit ang aming budget sa bahay. Hindi nagbago. Hindi man lang tumaas ng kahit 1 piso. Palaging pareho. Nagtanong ako. Sa kanya. Roberto, sabi ko. Hindi ba't tumataas ang sweldo mo? Pwede bang taasan natin kahit kaunti ang budget sa bahay? Lalo na ngayon 3 na ang anak natin. Ngunit ang kanyang sagot, palaging pareho. Bakit mo pa kailangang malaman? Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi mo alam ang hirap ko. Nagagalit ako. Nasasaktan. Sa tuwing maririnig ko ang kanyang mga salita, ginawa niya akong magastos. Ginawa niya akong problema. Sa tuwing susubukan kong kausapin siya tungkol sa pera, palagi siyang umiiwas. Palagi siyang nagpaparamdam na ako ang mali. Ngunit ang pinakamatindi, ang huling gatilyo, ang kanyang pahayag. Madali lang naman mag-alaga ng 3 bata, sabi niya. Ang kanyang boses, puno ng pagmamayabang. Ang hirap ay ang magtrabaho. Ikaw lang ang nagpapahinga sa bahay. Tumagos ang mga salitang iyon. Sa aking utak. Paulit-ulit. Ikaw lang ang nagpapahinga sa bahay. Ang kanyang pagiging bulag.
Ang kanyang kawalan ng pagpapahalaga. Sa lahat ng aking pagod. Sa lahat ng aking sakripisyo. Sa sandaling iyon, alam ko. Nagsimula na akong maghinala. Sa kanyang mga lihim na gawain. Sa kanyang mga sinasabi. At sa kanyang mga hindi sinasabi. Hindi ito tungkol sa budget. Hindi ito tungkol sa pagiging magastos ko. May iba. May mas malalim. Nagsimula akong magplano. Sa tahimik. Maliit lang ang aking sweldo, naisip ko. Ngunit nakakatulong pa rin sa aming pamilya. Pero hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong kumilos. At nang matuklasan ko ang lihim. Ang kanyang lihim. Ang lahat ay naging malinaw. Ang kanyang pagtataksil. Ang kanyang kasinungalingan. Nalaman ko. Na buwan-buwan. Palihim. Nagbibigay si Roberto ng 100,000 pesos. 100,000 pesos. Kay Aling Elena. Ang aking biyenan. Ito ay bukod pa sa 25,000 pesos. 25,000 pesos. Na napagkasunduan namin. Para sa parehong magulang. Ang pagkabigla ko. Ang sakit. Ngunit higit sa lahat. Ang galit. Isang tahimik na galit. Na matagal kong pinigilan. Matagal kong kinimkim. Maraming gabi akong nagising. Habang iniisip. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang pinakamainam? Dapat ko bang harapin si Roberto? Direkta. Tulad ng dati. Ngunit sa tuwing sinusubukan ko. Paulit-ulit lang ang kanyang mga salita. Ang bigat-bigat mo, Maria. Hindi mo ako naiintindihan. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Mga salitang baluktot. Mga salitang nagpaparamdam sa akin. Na ako ang may problema. Na ako ang nagkakamali. Naging isa akong sirang plaka sa kanya. Walang pagbabago. Walang nangyari. Kahit anong pagmamakaawa ko. Kahit anong pagpapaliwanag ko. Sa kanya. Ang kanyang pagtataksil. Sa pinansyal. Ito ang huling patak. Ang matinding lihim. Ang 100,000 pesos. 100,000 pesos. Buwan-buwan. Kay Aling Elena. Habang ang aming mga anak. Ang aming pamilya. Ay halos nagtitiis. Sa kaunting budget. Ang kanyang mga dahilan. Ang kanyang kasinungalingan. Wala na itong kabuluhan. Lahat ng iyon. Naging abo. Naalala ko. Ang kwento ni Nanay Meding. Ang aking ina. Kung paano siya lumaban. Kung paano siya naging matatag. Kung paano siya nagplano. Para sa aming kinabukasan. Ang bahay. Ang bahay na iyon. Ang bahay na bigay ni Nanay Meding. Ito ang aming seguridad. Ito ang aming sandalan. Ito ang aking alas. Ilang taon na ang nakalipas. Lihim na inilipat ni Nanay Meding ang titulo ng bahay. Sa aking pangalan. Tahimik lang. Walang kaalam-alam si Roberto. Ni ang kanyang pamilya. Ginawa niya ang lahat ng legal na proseso. Maayos. Binayaran ang lahat ng buwis. Ang capital gains tax. Ang documentary stamp tax. Ang transfer tax. Ang registration fees. Lahat. Ginawa niya. Ayon sa batas. Walang iniiwang butas. Naalala ko pa ang sinabi ni Nanay Meding noon. Habang kami ay nagkakape sa aming simpleng kusina. Anak, sabi niya. Dapat may hawak ka. Para may seguridad ka. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay. Lalo na sa isang babae. Para sa seguridad mo. At ng iyong mga anak. Ang kanyang mga salita.
Parang propesya. Ngayon, lubos kong naiintindihan. Ang kanyang karunungan. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang foresight. Na sa kabila ng kanyang pagiging simple, ay napakalalim. Naalala ko din si Carla. Ang aking bayaw. Ang kanyang pagsasamantala. Sa bahay na iyon. 5 taon na siyang nakatira doon. Isang murang upa. 10,000 pesos. 1,000,000 pesos. Buwan-buwan. At walang deposit. Ang sabi ni Nanay Meding, hayaan mo na, Maria. Hindi pa naman stable si Carla. Tulungan na lang natin. Ang puso ni Nanay Meding. Palaging mapagbigay. Ngunit si Carla. Itinuring niya na sarili niyang bahay. Ni hindi man lang nagpasalamat. Kung minsan, umaasa siyang hindi na sisingilin ng upa. Ate, hindi ba't pamilya tayo, sabi niya. Ngunit nakikita ko. Ang kanyang mga gastos. Ang kanyang mga luho. Ang kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga kape sa Starbucks. Ang kanyang pagiging maluho. Habang ang aming pamilya. Kami. Ay hirap na hirap. Dahil sa pagiging kuripot ni Roberto. Ngunit ang huling gatilyo. Ang pinakamasakit. Ang salita ni Roberto. Ikaw lang ang nagpapahinga sa bahay. Paulit-ulit. Umuulit sa aking isip. Parang isang sirang plaka. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang kawalan ng pagpapahalaga. Sa lahat ng aking pagod. Sa lahat ng aking sakripisyo. Hindi ko na kaya. Hindi ko nahahayaan. Panahon na. Panahon na para gumawa ng matindi. Panahon na para iparamdam sa kanila ang halaga ng aking pagod, sabi ko sa aking sarili. Sa aking isip. Kailangan kong bawiin ang aking dangal. Kailangan kong siguruhin ang kinabukasan ng aking mga anak. Agad akong nakipag-ugnayan. Sa isang pinagkakatiwalaang real estate agent. Si Mang Tonyo. Isang matagal ng kaibigan. Ni Nanay Meding. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Alam kong gagawin niya ang tama. Inilagay ko ang bahay sa bentahan. Hindi ko inasahan. Ang bilis ng pangyayari. Agaran. Halos kagyat. Mayroong interesado. Marami. Sa mataas na halaga. Mas mataas pa sa aking inaasahan. Maria, ngayon ang tamang panahon para ibenta, sabi ni Mang Tonyo. Mataas ang halaga ng lupa. Maraming naghahanap ng bahay sa lugar ninyo. Ang kanyang mga salita. Nagbigay sa akin ng lakas. Ng kumpirmasyon. Na tama ang aking desisyon. Naramdaman ko. Ang paglaya. Sa isang pagkakataon. Matapos ang maraming taon ng pagtitiis. Si Mang Tonyo. Siya mismo ang umasikaso ng lahat. Siya mismo ang nagbigay ng abiso. Kay Carla. Bilang nangungupahan. Tungkol sa nalalapit na pagbebenta. At ang pagtatapos ng kanyang pagtira. Inaasahan ko na. Ang kanilang galit. Ang kanilang pagkabigla. Ngunit wala na akong pakialam. Ito ang unang hakbang. Ang unang hakbang sa aking paglaya. Ang unang hakbang patungo sa pagbawi. Ng lahat ng nawala. Sa akin. Kung ku esig inhin esi, yefi giptibnhulan es isagis di, para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na sumasama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang inyong pagdalo ay ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi, ang kwento ng aking tahimik na paglaban at ang aking bagong simula. Ang balita. Kumalat. Mas mabilis pa. Kaysa sa aking inaasahan. Parang hanging naghatid. Ng masamang balita. Sa kanilang mundo.
Sa mundo ni Roberto, ni Aling Elena, at ni Carla, alam kong darating sila. Alam kong magagalit sila. Ngunit hindi ko inasahan. Ang tindi ng kanilang pagdapo. Kinabukasan. Maaga pa lang. Habang ako ay naghahanda ng almusal para sa aking mga anak, biglang nag-ingay ang aming gate. Sumugod sila. Si Roberto, ang aking asawa. Si Aling Elena, ang aking biyenan. At si Carla, ang aking bayaw. Ang kanilang mga mukha, puno ng galit, puno ng pagkalito, puno ng pagtataksil. Para bang ako ang may nagawang malaki na kasalanan. Pumasok sila sa aming sala. Nang walang paalam, ang kanilang mga mata nagliliyab, ang kanilang mga tinig matatalas. Nag-uunahan sila sa pagsasalita, para bang kailangan nilang ilabas lahat ng kanilang kinimkim, lahat ng kanilang pagkadismaya. Unang sumugod, si Carla. Ang kanyang mukha, puno ng luha, ng desperasyon. Ate, sabi niya, paano na ako? Wala akong pupuntahan. Bakit mo naman ipinagbili ang bahay? Ang kanyang boses, nanginginig. Halos hindi maintindihan. Alam kong desperado siya. Alam kong natatakot siya. Ngunit ang kanyang takot ay hindi ko na pananagutan. Tiningnan ko siya. Walang kislap sa aking mga mata. Carla, sabi ko. Ang aking boses. Kalmado. Sinukat. Hindi ba't sinabi mong kailangan ang pera? Ngayon, kailangan ko ng pera. Para sa seguridad ng aking ina at ng aking mga anak. Ang aking mga salita, tumago sa kanya, parang isang saksak. Ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Ang kanyang mga mata, lumaki, hindi makapaniwala. Ang aking tugon ay sumasalamin sa kanilang mga nakaraang pahayag, sa kanilang mga walang pakialam, na mga payo sa akin. Noong ako ang nangangailangan. Noong ako ang naghihirap. Lumapit si Aling Elena, ang aking biyenan. Ang kanyang mukha halos pumutok. Sa galit. Walang utang na loob, sabi niya. Ang kanyang boses nanginginig sa puot. Hindi mo ba naisip ang kapatid ng asawa mo? Ang kanyang mga salita, puno ng akusasyon, puno ng pagtataksil. Para bang ako ang may utang sa kanya, sa kanila. Kalmado ko siyang tiningnan. Matagal ko nang iniisip. Ang inyong pamilya, nanay, sabi ko. Ang aking boses, matatag, hindi nagbabago. Ngayon, sarili ko naman, at ang aking mga anak. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata, ang kanyang bibig. Bumuka, ngunit walang lumabas. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pagkadismaya, ay tuluyang nawala, parang bula sa hangin. Hindi niya inasahan ang aking sagot. Hindi niya inasahan ang aking katatagan. Pagkatapos, lumapit si Roberto, ang aking asawa. Ang kanyang mukha, puno ng pagtataka, puno ng galit, ngunit may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Bakit ka nagdesisyon nang hindi man lang kumukonsulta sa akin, tanong niya.
Ang kanyang tinig. Nanginginig. Sa galit. Hindi ba't bahay iyan? Ng nanay mo. Huminga ako. Nang malalim. Pinanatili ko. Ang aking pagkakalmado. Hindi ko hinayaan. Na matalo ako. Ng kanilang galit. Ang bahay na iyon, sabi ko. Ang aking boses. Malalim. Matatag. At may otoridad. Ay nakapangalan. Sa akin, Roberto. At kung sa akin. Ako ang may karapatang magdesisyon. Ang aking mga salita. Tumagos. Sa kanya. Sa kanila. Parang isang malakas na tunog. Sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga mata. Lumaki. Ang kanyang bibig. Bumuka. Ngunit walang lumabas. Si Aling Elena. Si Carla. Ang kanilang mga mukha. Walang imik. Puno ng gulat. Puno ng pagkalito. Isang katahimikan. Ang bumalot. Sa aming sala. Isang napakabigat. Nakatahimikan. Ang kanilang mga mukha. Puno ng pagkalito. Puno ng kawalan ng paniwala. Habang unti-unti nilang naunawaan. Ang lalim. Ng aking ginawa. Ang lalim. Ng aking desisyon. Ang lalim. Ng aking paghahanda. Hindi ko sila kinausap. Nang mahaba. Hinayaan ko. Ang mga salita. Ang mga katotohanan. Na tumagos. Sa kanila. Ang kanilang mga argumento. Ay parang mga basag na salamin. Ngayon. Ay wala ng silbi. Alam kong ito pa lang. Ang simula. Ng kanilang paggising. Ang kanilang pagkatahimik. Ang kanilang gulat. Ay ang aking pagkakataon. Para ilahad ang lahat. Nang walang pag-aalinlangan. Nang walang takot. Kailangan nilang maintindihan. Kung bakit ako umabot sa puntong ito. Kung paano. Nila ako dinala. Sa puntong ito. Tiningnan ko sila. Isa-isa. Ang mga mata ni Roberto. Ang mga mata ni Aling Elena. Ang mga mata ni Carla. Puno ng pagkalito. Puno ng galit. Ngunit may bahid. Ng takot. Sa kanilang mga tingin. Nanginginig ang kanilang mga labi. Walang makapagsalita. Aling Elena, sabi ko. Ang aking boses. Kalmado. Ngunit matatag. Ang bahay na ito. Ang bahay na inyong pinagtatalunan. Binigay sa akin ni Nanay Meding. Ang aking ina. Ang mga salitang iyon. Ay tumagos. Sa kanila. Parang isang malamig na tubig. Na ibinuhos. Sa kanilang mga ulo. Ipinaliwanag ko. Nang detalyado. Nang may katiyakan. Kung paano. Kung bakit. Legal na inilipat ni Nanay Meding. Ang titulo ng bahay. Sa aking pangalan. Maraming taon na ang nakalipas. Naalala ko ang sinabi niya. Noon. Anak, ang buhay ay hindi natin alam. Kailangan mo ng sarili mong seguridad. Para sa iyo. At sa iyong mga anak. Ang kanyang karunungan. Ang kanyang foresight. Iyon ang gumabay sa akin. Ngayon. Ang lahat ng legal na proseso, sabi ko. Ay maayos na ginawa. Hindi ito basta-basta. Binayaran ang lahat ng buwis. Ang capital gains tax. Ang documentary stamp tax. Ang transfer tax. Ang registration fees. Lahat. Ayon sa batas. Hindi ko sila hinayaan. Na magtanong.
Hindi ko sila hinayaan na umalma, kaya walang puwang para sa inyong pagtutol. Walang butas sa aking pagmamay-ari. Nakita ko ang pagbagsak ng kanilang mga mukha, ang kanilang mga argumento. Binasag ko isa-isa nang walang awa. Pagkatapos, tiningnan ko si Roberto. Direkta. Sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata. Na puno ng galit. Ng pagtataka. Ngunit may bahid na. Ng takot. Roberto, sabi ko. Ang aking boses. Malalim. Matatag. At may otoridad. Ang perang hindi mo maibigay. Sa atin. Sa iyong sariling pamilya. Buong-buo mong ibinibigay. Sa kanya. Hindi ako nagtaas ng boses. Ngunit ang aking mga salita. Puno ng bigat. Puno ng katotohanan. 100,000 pesos. 100,000 pesos. Buwan-buwan. Kay Aling Elena. Habang ang ating mga anak. Ang ating pamilya. Ay hirap na hirap. Sa kaunting budget. Nagtago siya ng tingin. Hindi siya makatingin. Nang direkta. Sa aking mga mata. Ang kanyang pagtataksil. Ang kanyang kasinungalingan. Maliwanag na ngayon. Sa kanilang lahat. Sa akin. Sa kanilang sarili. Ang kanyang pagiging makasarili. Ang kanyang kawalan ng pagmamahal. Para sa kanyang sariling pamilya. Kung ikaw ay may utang na loob sa iyong ina, sabi ko. Ang aking boses. Ngayon. May bahid ng pait. Bakit wala kang utang na loob sa akin? Sa lahat ng aking sakripisyo. Sa ating mga anak. Sa ina ng iyong mga anak. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang pagyuko. Iyon ang kanyang sagot. Iyon ang kanyang pagkilala. Sa kanyang kasalanan. Nag-apura si Carla. Ate, sabi niya. Ang kanyang tinig. Desperado. Halos umiiyak. Alam mo naman. Ang pinagdaanan ko. Ang hirap ko. Bilang isang bagong asawa. Sinubukan niyang umapela. Sa aking kabutihan. Sa aking pagkaate. Ngunit hinarap ko siya. Sa kanyang sariling mga salita. Sa kanyang sariling kawalan ng pakialam. Carla, sabi ko. Ang aking boses. Ngayon. Ay matalim. Hindi ba't ikaw? Ang nagsabing magtiis lang ako. At magsama-sama na lang kami sa isang bubong para makatipid noong nagdadalawang isip ako. Sa pagbalik sa trabaho. Isang sandali. Ng katahimikan. Isang napakabigat. Nakatahimikan. Ang kanyang mga mata. Lumaki. Ang kanyang bibig. Bumuka. Ngunit walang lumabas. Ang kanyang mukha. Namula. Nagulat. At nagalit. Ngunit wala siyang maisagot. Ito ang kanyang miaha moment. Ang kanyang pagkilala. Sa kanyang sariling hypocrisy. Ang kanyang sariling pagiging insensitive. Hindi niya inakala na maibabalik ko sa kanya ang kanyang sariling mga salita. Pagkatapos, dumating ako sa punto. Ang huling patak. Ang huling pako. Sa kabaong ng aming kasal. Nais ko nang mag-file ng diborsyo, sabi ko. Ang aking boses. Ngayon. Ay matatag. Hindi nanginginig. Hindi nag-aalangan. Kung kayo ang galing sa hirap, sabi ko. Ako din ngunit hindi ko ginamit. Ang hirap na iyon. Para maging pabigat. Sa iba.
Ito ang aking deklarasyon ng kalayaan, ng pagpapahalaga sa sarili, ng aking pagkakakilanlan. Bilang isang babae, bilang isang ina, bilang isang anak, ni Nanay Meding, ang pamilya, natigilan, natalo, ang kanilang mga mukha, puno ng pagkatalo, puno ng kawalan ng pag-asa, puno ng pagkabigla. Napagtanto nila na hindi ako urong, natapos na ako. Sa kanilang mga kasinungalingan, sa kanilang mga pagtataksil, sa kanilang pagiging makasarili, ang pader na matagal kong itinayo, ngayon ay gumuho na, at ang kanilang mga argumento, binasag ko, isa-isa, nang walang awa. Nagsimula na ang aking bagong buhay. Ang diborsyo, maayos na natapos, bagamat emosyonal, na nakakapagod. Ang proseso ay mahaba, ngunit ang aking kalooban ay matatag. Ang aking abogado, kaibigan ni Nanay Meding, matyaga siyang umasikaso ng lahat. Para sa patas na child support. Para sa maayos na paghahati ng ari-arian. Nalantad ang katotohanan. Ang halaga ng child support na ibinigay sa akin ni Roberto. Mas malaki pa kaysa sa buwan ng allowance na ibinibigay niya sa aming pamilya noong kami ay magkasama pa. Isang katotohanan na nagpatunay sa kanyang pagiging kuripot, sa kanyang pagiging makasarili, sa kanyang kawalan ng pagmamahal, para sa kanyang sariling dugo. Lumipat kami. Ako, ang aking 3 anak, si Nanay Meding, at si Chatesi, sa isang bago, bahagyang mas malaking bahay, malapit sa hospice ni Chatesi. Ang aming bagong tahanan. Simple pa rin, ngunit puno ng kapayapaan, puno ng kalayaan, puno ng pagmamahalan, ang pakiramdam ng paglaya. Hindi ko kailanman naramdaman noon. Isang malalim na hininga, pagkatapos ng matagal na pagpigil. Patuloy na humihina ang kalusugan ni Chatesi. Ngunit ang kanyang espiritu, hindi matinag. Lagi siyang humingiti. Lagi siyang nagbibigay ng mga payo. Mga huling salita ng karunungan. Tungkol sa kalayaan. Tungkol sa mga pagpapahalaga sa pamilya. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang suporta. Iyon ang nagpatibay sa akin. Hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang alaala ay mananatili sa aking puso. At ang karmikong twist. Ang nangyari kina Roberto at sa kanyang pamilya. Dahil sa pagiging hirap sa pinansyal. Dahil sa child support. Napilitan si Roberto. Bumalik. At manirahan kay Aling Elena. Ang kanyang ina. Ang kanyang pagiging dependent. Ay malinaw. Hindi siya natuto. Si Carla, nawalan siya ng libreng tirahan. Wala siyang pupuntahan. Kaya bumalik din siya. Manirahan kay Aling Elena. Araw-araw. Hinaharap niya ang mga gawaing bahay. Ang pagluluto. Ang paglilinis. Ang mga bagay na ayaw niya. Na ayaw niyang gawin. At ang pagkadismaya ng kanyang ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, ng pagkadismaya. Ang kanilang mga buhay ay naging refleksyon ng kanilang mga ginawa. Isang araw, tumawag si Aling Elena sa akin. Puno ng reklamo, puno ng pagkadismaya. Bakit mo naman ako ginaganito, Maria? Sabi niya. Ang kanyang tinig ay nagrereklamo.
Tingnan mo ang hirap ko ngayon sa mga anak ko. Nagluluto ako. Naglilinis. Nag-aalaga sa kanila. Kalmado ko siyang sinagot. Ang aking boses malinaw. At tiyak. Nanay, sabi ko. Hindi ko po kayo ginaganyan. Ang bawat isa po sa atin ay anihin ang kanyang itinanim. Isang sandali ng katahimikan. Sa kabilang linya. Alam kong naintindihan niya. Ang ibig kong sabihin. Hindi na ako ang kailangan nilang sisihin, kundi ang kanilang sarili. Ngayon, mayroon akong bagong layunin. Naghahanda ako na bumalik sa trabaho bilang supervisor sa supermarket o kaya ay isang administrative assistant. Gagamitin ko ang aking mga nakaraang kasanayan. Plano ko ang kinabukasan ng aking mga anak. At higit sa lahat, pinapahalagahan ko ang aking pamilya. Ang pamilya ko, na tunay na nagmamahal at sumusuporta. Natuto ako ng maraming aral para sa mga magulang. Ang pagmamahal ay hindi pagkontrol o bulag na sakripisyo. Ang respeto at pag-unawa, ang tunay na pundasyon ng pamilya para sa mga anak. Ang utang na loob at responsibilidad ay mahalaga. Ang pagiging makasarili ay sumisira ng lahat. Hindi kailanman dapat isipin na ang pagmamahal ng magulang ay isang pribilehiyo na dapat pagsamantalahan para sa lahat sa modernong mundo. May hangganan ang pagiging tahimik at pagiging mapagpatawad. Ang kabutihan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising ng konsensya. Nagtapos ang aking kwento sa pagkatagpo ko ng tunay na kaligayahan at pagpapalakas ng loob. Nag-aabang ako sa isang hinaharap na binuo ko ayon sa aking mga termino, kasama ang aking mapagmahal na pamilya, ang aking mga anak, si Nanay Meding, at ang alaala ni Chatesi. Ito ang tunay na kalayaan. Ito ang tunay na buhay. Dito nagtatapos ang kwento ni Maria. Ano po ang inyong saloobin sa naging desisyon ni Maria? Kung kayo po ang nasa kanyang kalagayan, may iba po ba kayong gagawin? Ibahagi po ang inyong iniisip sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat komento. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o damdamin, huwag po nating kalimutang mag-like, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama din ito, at mag-subscribe sa Luha sa Katahimikan para hindi ninyo mapalampas ang susunod pang mga lihim. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka kayo na ang maging boses ng ating lihim na kwento.